Good morning guys, so nandito tayo ngayon sa ating poultry dahil kanina ay lumindol tapos sobrang lakas ng ulan ngayon guys dito, and then medyo nagkaputik yung ating grower building. Tinignan muna natin yung situation ng ating mga manok dito dahil umapaw daw yung tubig dito kanina. Yung experience namin guys dati kapag lumilindol lalo na pag malakas ay automatic talaga nagda-drop yung production dahil nai-stress yung mga manok. So ganyan guys ka-sensitive ang ating mga alaga, at isa din sa reason kung bakit closely monitor natin ngayon yung ating mga alaga dahil sobrang ulan to the point na umaabot na dito yung tubig. So nahihirapan pag lakad-lakad ng nag-aalaga dito. Wala pa rin kuryente dito sa amin guys, pero sa proper ay meron na. Kapag sa mga ganitong situations yata, I don't know kung ano yung reason ng power provider namin dito. Pina-priority niya yung mga nasa proper na area, yun yung may kuryente, pero kapag dito sa mga interior barangays ay wala na. So isa yun guys na nakaka-apekto sa ating mga alaga, no? So yung ginagawa natin, inuon natin yung genset, tapos may oras lang na pagpaandar dahil hindi naman pwede na buong araw natin paandar rin kasi baka ma-overheat, at same time para medyo makatipid din tayo sa diesel consumption. So guys, kapag maulan or malamig ang panahon ay nagkukumpulan to sila. So may tendency na baka mag-stampede, dumami yung mga patay. Medyo malalaki pa naman yung mga manok natin ngayon na pinapa-outgrow. Kailangan nila ng kuryente para medyo mainitan at saka ng ilaw para makita nila yung pagkain nila. Kasi minsan kapag maganda yung kondisyon ng ating mga alaga at malamig yung panahon ay umi-increase yung consumption nila. So as of now ay ad libitum pa rin yung pagkain sa kanila. So yung feeds ay always available sa kanilang kulungan. Kaya anytime pwede silang kumain. Yung problema lang kapag walang kuryente, walang ilaw, o hindi sila nakakakain dahil hindi nila makita yung pagkain. So tinakpan muna natin yung portion na to ng trapal para hindi malamigan yung ating mga alaga. So guys, supposed to be ay kanina pa dapat ako papunta dito, pero sobrang lakas ng ulan, and then natakot tayo baka mahulugan tayo ng mga niyog sa pagpunta natin dito, kaya pinakalma ko lang muna ng konti, tapos pumunta ako dito kaagad. Pero ngayon guys ay umuulan na naman, sobrang lakas na naman ang ulan sa labas. Nakita ko na yung situation ng poultry, hindi naman ganun kataas yung level ng tubig kasi may mga canals naman tayo sa gilid na nakaka-flow pa rin yung tubig kahit papano. Pero kapag tuloy-tuloy yung pag-ulan guys ay baka tumaas din yung level ng tubig dahil dati itong grounds natin dito ay hindi to makita kasi puro tubig to dati. So yung ginawa natin, pinakanala natin yung paligid para hindi makapasok yung tubig, and then plano pa natin if meron ng budget ay ipa-elevate natin to ng konti, no? So lagyan natin ng mga hollow blocks yung gilid, tapos patambakan natin ng additional na lupa para medyo umangat yung poultry. So kapag medyo malakas yung ulan at medyo may baha ay hindi maaabot yung sahig. Ito yung pinapahandle natin dito, kailangan mag-boots para hindi mabasa yung paa, at syempre para safe din yung tao. So far nakikita natin na wala namang problema yung ating mga pinapag-grow ng mga sisiw kasi wala tayong naririnig na may sipon. So natural voice lang yung naririnig natin, yung mga voice nila na parang medyo magmamature na. Wala ding mga discharges yung kanilang ilong at saka yung kanilang mukha. So maganda yung pagpapalaki, medyo mapuputi, malilinis kahit maulan, kahit medyo basa yung paligid. Ano pa rin sila, mga active pa rin. Hopefully, tuloy-tuloy lang itong magandang kondisyon ng ating mga alaga. So may nakaschedule tayo na pagbigay ng Coryza nito. Hinihintay lang natin yung availability ng vaccine. So ito na pala guys yung katatapos lang ng trial ng supplementation. As you can see yung ating mga overhead tanks. Yan. Yan. Saka yan ay naka plain water na. So ito yung first day ng plain water nila after ng supplementation. So nag-stock din tayo ng maraming feeds. So hindi yan mababasa kahit may mga tumutulo kasi meron yung additional layer na plastic sa loob. So yun yung maganda sa mga commercial feeds dahil safe yung ating mga feeds. 3 PM. Naka-schedule na din tayo na pagpaandar ng genset. So naka-standby na din yung diesel dahil expect natin na medyo matagal-tagal pa tong kuryente maibalik. Yung mga connections na nasira dahil kagabi masyado malakas ang ulan at saka malakas din yung hangin. 3 PM ay magpapaandar tayo ng genset hanggang alas 8 ng gabi o alas 9. Continue na yon para makakain talaga yung ating mga alaga dahil automatic drop talaga yan kinabukasan pag hindi yan napailawan. So guys, in terms of water and feed consumption, kapag
malamig ang panahon ay mas marami yung feed consumption ng ating mga alaga compared sa water consumption. So kung 4 na beses tayo nagre-refill ng ating mga overhead tanks, kung tag-init 4 hanggang 5, ay kapag tag-ulan naman or taglamig naman ay nasa 2 hanggang 3 beses lang tayo nagre-refill ng tubig, pero mas marami yung kinakain ng mga alaga. The problem lang natin dito kapag tag-ulan or taglamig ay kapag walang kuryente. Syempre hindi yan makakakain guys ng maayos kapag hindi nila nakita yung pagkain. That is why nagda-drop pa rin yung production. Supposed to be dadami sana yung mga itlog. Pero since ganito naman yung situation natin, palaging brown out, palaging walang kuryente, so hindi na iilawan, hindi din ganun kataas yung tinataas ng ating production dahil sa hindi naman nakakakain ng maayos. Supposed to be nagdadagdag ng ilang grams per bird per day yung feed consumption nila kapag taglamig dahil mas kailangan nila kumain para makakuha ng energy source para mag-generate ng heat yung kanilang katawan para maka-adjust sa environment. So since kailangan nila kumain ng kumain ay mas maganda dahil mas nakaka-add sa mga nutrients, lalong-lalo na sa mga amino acids na kailangan sa pagbuo ng itlog. Pero nga, since itong ganito, walang kuryente, so wala ding magandang production talaga. Very important guys na meron talaga tayong stock ng pagkain ng mga manok dahil mahirap na try na namin to dati na during bagyo, paubos din yung aming supply ng feeds. So yung ginawa namin since walang maka-supply dahil yung mga tracking na ginagamit, mga feed supplier ay naharang sa pier dahil nga sa grabe yung pila papunta dito. So nagka-delay yung aming stocks. So yung ginawa namin ay nag-change brand muna kami. So nasira yung mga manok. So tinignan ko yung weather bulletin. Nakita ko na may 2 bagyo na papasok. And then yung isang bagyo nga ay naging low pressure na lang. So nag-order kaagad ako ng double ng usual namin na in-order. So weekly namin is 100 plus. So nag-order ako ng 200 plus na sacks para hindi lang talaga maputol yung feed allocation namin at saka yung stocks namin. So guys, nag-on na tayo ng genset at nagpailaw na tayo dahil oras na ng pag last feeding nila for the day. Before nila nilalagyan ng additional feeding ay they make sure na okay at saka napantay yung feeder kasi para hindi mapatungan yung old na feeds. So maraming makukuhang sakit yung mga manok kapag panis yung nailagay nating mga feeds. At ngayon guys ay kailangan talaga natin ng hindi basa na feeds para walang molds na makain yung ating mga alaga dahil problema na naman yan kapag merong mga molds yung pinapakain natin yung mga feeds. Until 8 PM na ito ngayon yung pagpapailaw para makakain ng maayos yung ating mga alaga. So check natin bukas guys kung increase ba yung production nila or maintain lang. So sana hindi na mag-decrease para hindi maapektuhan yung ating harvest. So maraming salamat guys sa panonood nyo ng video ito at happy poultry farming. Bye!